Tubong Santa Maria, Bulacan ang nooy bagitong si Chris. Nang mapasama sa isang talent search at maging bahagi ng isang noontime show, nabago ang tahimik at simpleng Chris. Mayroon nag-offer sa akin indecent proposal, tapos na-involve din ako sa mga gimmickan, tapos lagi ako nasa bar, nang bababae rin ako, umiinom din ako. Natapos man ang kontrata sa noontime show, hindi pa rin nalayo si Chris na nakasanayang bisyo. At tila mas lumala pa ito nang tumuntong siya ng kolehiyo. Being wise, kailangan ko rin kasi ng money, extra money, para gamitin ko sa mga extra activities ko for pleasure. Humingi lang ako ng pera, at pag dumadating sa point na alam ko may mangyayari na, talagang lumalayo rin ako. Ngunit katulad ng ibang tukso, bumigay rin si Chris sa patibong ng kaaway. So since easy money lang talaga, so lumalapit din ako sa kanya. Then hanggang sa dumating sa point na nag-give in na rin ako at nagkaroon kami ng sexual encounter. At first, parang nalilito ako sa sarili ko. Na parang, eto pala yung feeling na parang naibenta mo yung sarili mo sa ibang tao. But that time, mas nangibabaw yung pagiging greedy ko eh. Na parang easy money. For me, parang eto ata yung pinakamadaling magagawa ko in the future para matupad ko yung pangarap ko. Subalit dumating ang panahon na nakita rin ni Chris ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Ito rin ang naging pagkakataon upang maipaunawa kay Chris ang tunay na kahalagahan ng buhay. Nililigawan ko na tong babaeng to. Parang nakita ko there's something wrong in her. Kasi the way she speak to me, the way she encourage me, parang more on Bible words yung sinasabi niya sa akin. At the same time, binigyan pa niya ako ng CD ng Christian song. Tapos ni-invite niya ako sa church. Ako naman, para makita ko siya, kasi nga nililigawan ko siya. So, atin ako ng church. After that, may nag-share sa akin ng gospel. Siniran ako ng salvation. Meron isang youth leader doon na sinabi sa akin na for the wages of your sin is death. Tinanggap ni Chris si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Di naglaon, ay naging kabiyak na rin niya ang babaeng naging daan upang makilala ang Panginoon. Bilang isang haligi ng tahanan, ninais ni Chris ang mangibang bansa upang kumita ng mas malaking pera. Ngunit tila iba ang nais ipagawa sa kanya ng Panginoon. Lagi nag-speak sa akin si Lord na mag-stay ako sa Philippines. At lagi naman ako nag-reason out kay Lord na, Lord, bakit ako mag-stay sa Philippines? Alam mo naman from the start na pangarap ko talaga mag-work abroad. Nasa ganoong sitwasyon si Chris nang may mag-anyaya sa kanya na manood ng The 700 Club Asia. While watching 700 Club, si Peter Kairos nag-pray. Then yung prayer niya is about giving your fear and anxiety to God. Sumabay sa panalangin si Chris nung gabing yun at nagdesisyon na ipaubaya sa Panginoon ang kanyang alalahanin. Matapos ang panalangin, ay tila nawala ang tinik sa kanyang dibdib. Nanatili sa bansa si Chris hanggang sorpresahin siya ng Panginoon ng isang magandang balita. After a month, pinupunta ako ni Lord sa Cambodia at Vietnam at nag-mission ako ron. Na-involve ako sa short-term mission trip. Naging radikal man ang naging desisyon ni Chris na talikuran ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Pinagkaloob naman ng Panginoon ang kanyang mga pangangailangan. Pumunta nga talaga ako ng abroad, pero hindi ako nag-work. Pero nag-work ako kay Lord. At doon ko naramdaman na ito yung purpose na gagawin ni Lord sa buhay ko.